Kasi nakita namin sa records na marami kang involvement sa Guo family businesses. So, ibig sabihin, may mga dokumento kang pinepermahan. May PM ako, pero hindi ko matandaan. Pumerma ka ng mga dokumento 96 times sa mga Guo-related Hindi ko family. alam kung may ganyan kalami PM ako. Pero may Hindi ko- pinepermahan ka. May PM ako, pero hindi ko alam kung may ganyan kalami. Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Alam mo kung anong trabaho ng treasurer? Hindi po. Bakit ko pumiperma kung hindi mo alam kung anong mga trabaho nito? Ang sales lang ng embroidery is 29 million pesos. Tapos kumita lang siya ng 1 million pesos since 2013. Pero ang pumasok na pera is 576 million pesos. Na ikaw ang treasurer at chief financial officer. Balikan ko lang si Sheila. I was listening intently earlier to her narration and nakwento niya kanina kung paano sila umalis ng Pilipinas. Pero may mga questions ako, Sheila. Sabi mo kanina na umalis kayo first week of July. Po. Tama? Pero nakita ko kanina sa passport stamp, na-stamp siya ng July 18. So, nasaan kayo between first week of July and July 18? July first week, hindi ko sure kung araw-araw kami alis. Hindi, nandito kayo sa Pilipinas. Umalis kayo, di ba? Umalis kayo, Aba, di ba? So, nasaan kayo that time? First week of July, umalis kayo eh. Nakuha mo yung tanong ko? Sa stamp mo is July 18, pero umalis kayo first week of July. Nasaan kayo in between? kami sa Malaysia, 4 araw ata. 4 days kami So nasa Malaysia kayo. O 4 o 5 araw kami doon. So before kayo pumunta ng Sabah, nasa Malaysia na kayo first week of July. Tama? Basta may kami doon 4 o 5 araw. Hindi ko ako Malaysia ba o Sabah ang sabi niyo. Well, Sabah kasi yung 18 eh. 18. Di ba? First week umalis na kayo. Di ba? So wala na kayo sa, in short, wala na kayo sa Pilipinas first week of July pa lang. Tama? Opo, pero hindi ko sure kung araw Okay, talaga. okay lang yun. And then nasa Malaysia kayo. Opo. Andun na kayo 11 days. ng ilang days. So from first week of July to July 18, kasi yun yung timestamp ng passport, nasa Malaysia lang kayo. Opo. Sino kausap niyo sa Malaysia? Sino ang sumundo sa inyo nung pagdating niyo sa Malaysia? Yung isang babae po. Ay, isang babae. Okay. And then, alam mo ba kung anong pangalan niya? Hindi po. Ito ba yung sinabi mo kanina nag-English? Opo. Okay. And then, from I would assume from somewhere in Malaysia, pumunta kayo ng Sabah. Tama? Hindi ko alam kung tama ang lugar. Kabasa alam ko Malaysia. Pero hindi ko alam kung yung Sabah, saan yan. Okay. Kasi iniano namin yung time frame parang magulo eh, no? Magulo din po ako. Oo, parang magulo kasi yung timestamp mo is July 18. Nasa pwede palabas Comsec yung passport kanina na may timestamp. Pero sigurado ka umalis ka ng first week of July. So Opo. inaano namin July. basta first week of July, correct? And then umalis ka ng KL July 21 papuntang Singapore. Saan po yung KL? Kuala Lumpur sa Malaysia. Sa Malaysia po. Oo. So tama ba yung time? July 21? July 21. Pumunta kayo ng Alam ko lang Singapore? sa Singapore, opo. So po, tama yun. Pumunta kayo ng 21 sa Singapore. Singapore. Okay, pumunta kayo ng Singapore. Sino naman ang sumundo sa inyo sa Singapore? Lang po, si Cassie. Si Cassie ang sumundo sa inyo sa Singapore. Yung kausap nyo sa Malaysia na babae, sumunod siya doon? Hindi. Hanggang airport lang. Hanggang airport lang siya. And then si Cassie na ang kasama nyo all the way to Indonesia. Opo. Ito, July 18, entered Sabah.
Tama ba? No? Madam Chair, it's or 19. 19. 19 entered Sabah. 19? Oo. Sorry, hindi ko rin ko matandaan. Tama, pero umalis kayo ng Pilipinas is first week of July. Opo. Okay. And then, kanina narinig ko na galing ka ng Bamban, pumunta ka ng port, and then from port, sumakay kayo maliit na bangka, tama? And then nag-transfer kayo ng malaking boat, and then from malaking boat, Maliit. Maliit ulit. gaano kahaba yung biyahe ng malaking boat? Pag hindi ako nakakamali, siguro mga 3-4 days. 3-4 days? 3 o 4 days, opo. 3-4 days ang biyahe ng malaking... Oo, pag hindi ako nakakamali. Basta araw. O araw, opo. Hindi Or- hours, days. Days siya talaga. Okay. And then, pagdating nyo sa Sipadan, or yung kanina, Ipatan, saan po? ano yung sinabi, Siyempre na? siyempre Opo, na, yun, dating doon. nag-transfer ulit kayo ng maliit na Opo. na boat. Along itong ruta na ito, ang kasama mo lang 3? Tapos may kasama pa kami. Sino yung mga kasama nyo? Yung tao doon na hindi ko kilala. So kasama mo si Alice, Opo, kasama mo si Wesley, Opo. as may isa pa kayong opo, kasama. opo. Yung kasama nyo ba, Filipino or foreigner? Siguro foreigner kasi hindi naman siya Tagalog, English eh. Hindi ko masabi kung ano bansa ng tao. Ito ba yung babae na nag-i-English? Yung babae English. Hindi, ito yung kasama nyo sa boat? Oo, sa sa papunta sa airport. So kasama nyo rin siya sa boat? Siya ata ang bahala lahat. Siya ang bahala lahat. Okay. Okay. Sige. Tatalo naman ako sa iyong... Sabi nyo kanina, narinig ko nung tinanong ni Senator Risa na si Guo Jiangjong, hindi nyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi Tatay, opo. mo tunay na Opo. tatay yun. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kay sagot, di ba? Okay. Pero hindi yan ang tunay na tatay mo. Hindi po. Okay. Narinig ko rin si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po, pag ganyan. Hindi kayo related. Hindi. I mean, hindi kayo tunay na magkapatid. Opo. Hindi kayo biological Opo, na magkapatid. Okay. Okay. And then, gusto ko itanong, nakita ko kasi na dumating ka dito in 2001? Oo. Tama? From China? Tama? Tama. Okay. 16 years old ka nung dumating ka dito? 17 o 16, 17 years old. ganun po. Okay. Sino kasama mo nung dumating ka dito? Ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. And sino nag-imbita sa'yo nung papunta dito sa Pilipinas? Sino ang nag-imbita sa'yo na pumunta dito? O sino nagdala sa'yo? sino ang ako dito? Si Daddy. Si pupunta dito. Si Guo Jiangjong. Opo, opo. Okay. Okay. And paano mo nakilala si Guo Jiangjong? Kung hindi Yung siya ang father tunay. niya, tita ko. Yung father niya, Partner. partner niya, Opo. Tita ko. tita mo. Sino ang partner niya? May pangalan na doon. Si Lin Wenyi? Opo. Si Lin Wenyi? Opo. Ang tita mo si Lin Wenyi? Opo. Okay. Okay. So nakilala mo si Guo Jiangjong through Lin Wenyi. At ang sabi kanina, narinig ko rin, ang sabi, inibita ka pumunta dito para magtrabaho sa negosyo nila. Opo. Tutulungan ko. Tutulong. Anong sinabi niya? Ano ang trabaho na gagawin mo? Embroidery po. Embroidery. Anong exactly na trabaho? Anong exactly na gagawin mong trabaho sa kanila? Ikaw ba magpapatakbo ng makina? Ikaw ba anong... Malunong ko. Malunong ko lahat. Okay. At gaano katagal nagtrabaho sa Guo family? Simula ako galing China. Simula galing China, nagtrabaho ka na. Saan ka? Hindi agad-agad. Hindi agad-agad. Mm-mm. Anong
Sa anong kumpanya ka nagtrabaho? Sa embroidery lang? Sa embroidery lang po. Wala nang ibang kumpanya? Wala po. And yung trabaho mo sa embroidery is, sabi mo, nag-operate ka ng makina? Oo po. Yun lang ang Kaya ko. Sampon, production, lahat po. yun ang trabaho mo sa Opo, kanila? opo, opo. Okay. Saan yung planta ng embroidery? Ano po yung plan? Saan yung lugar ng embroidery? Ah, Saan yung planta? yung lugar, Bulacan po. Saan? Sa Malilaw, Bulacan. Sa Marilao, Bulacan. Yung anong pangalan ng embroidery? QJJ po. QJJ Embroidery. Okay. Aside from QJJ Embroidery, meron ka pang ibang trabaho o ibang responsibility sa Wala po. wala na? Kasi nakita namin sa mga records, meron ba tayo nitong slide? Itong table 1. Okay. Kasi nakita namin sa records na marami kang involvement sa Guo family businesses, no? Meron yung QJJ Group of Companies, QJJ Slaughterhouse, i-flash namin QC Genetics, QJJ Farm, QJJ Embroidery. Lahat ito ay ikaw ay corporate secretary, no? Meron kang equity participation, ibig sabihin naglagay ka ng pera dito, no? Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Hindi mo alam kung anong corporate secretary? Yan, ito yung mga kumpanya na related sa mga Guo. Yan. At lahat ito may pangalan ka diyan, no? At meron kang lahat meron, no? At merong naglagay ka rin ng pera diyan sa mga yung equity participation, yan yung pagmamay-ari mo doon sa mga kumpanya. At meron din kaming dokumento na nagpapatunay na ikaw rin yung pumirma dito sa mga dokumentong to. So may signature ka dito sa mga companies na ito. So kanina sabi mo nasa embroidery ka lang pero nakita Opo. namin dito hindi lang embroidery, marami kang korporasyon under your Pero name. ang trabaho ko lang embroidery po. Bakit merong mga ganito? Hindi ko po alam. Yan, merong sa embroidery, may farm. Diba? At ifa-flash rin namin yung pinirmahan mo as corporate secretary. So, ibig sabihin, may mga dokumento kang pinipirmahan. May PM ako, pero hindi ko matandaan kung kailan, PM ako. Ito yung mga, in fact, nakita namin na sa mga dokumento, nag-sign ka, pumirma ka na 96 times, 66 times sa General Information Sheet as Corporate Secretary, 10 times sa Articles of Incorporation as Incorporator, at 20 times sa Audited Financial Statement as Treasurer and CFO. So ibig sabihin, pumirma ka ng mga dokumento 96 times sa mga Go-related Hindi family. ko alam kung may ganyan kalami PM ako. Pero may Hindi ko- pinipirmahan ka. May PM ako, pero hindi ko alam kung may ganyan kalami. Alam mo ba kung anong trabaho ng Corporate Secretary? Hindi po. Alam mo kung anong trabaho ng Treasurer? Hindi po. Bakit ko pumipirma kung hindi mo alam kung anong mga trabaho nito? Iiabot lang sa akin PM, tapos PM ako na po. Bakit mo naman pinipirmahan? Sabi nga kanina ni Senator Joel, itong Yung ako perma na ito, katunayan, so, katibayan to na kasali ka sa mga activities ng Go-related families. Diba? Yan ang pwede mo sabihin hindi, pero ang evidence sa perma mo Pakita natin yung as corporate secretary. So hindi made-deny na ikaw pumirma nitong mga corporations. Yan kagaya nito, no? Yan, Sheila Lial Go.
Yan, mga perma mo yan. Ito ba yung mga pinirmahan mo? Opo. Yan ba, ito ba yung mga pinirmahan mong dokumento? Hindi ko matandaan kung anong pirma ko. Pero may pinipirmahan ka? Opo. Okay. Dapat mag-ingat ka sa mga pinipirmahan mo dahil patunay ito na kasali ka doon sa mga corporations nila. Opo. 'Di ba? At kahit sabihin mo hindi mo alam at hindi 'yun ang dahilan na hindi ka masasali dito sa mga activities ng Go family. May isa pa akong tanong, Madam Chair. Please proceed, Senator Win. Oo. Yung si Alice Go is kanina sabi mo kanina tama ba? Malapit ka sa kanya pero hindi kayo nakatira sa isang lugar. Opo. Gaano kadalas mo siyang nakikita si Alice Go? Minsan siya uwi. Minsan pupunta ako sa kanya. Okay. Pero bihira lang po. Okay. And then paano si Alice Go? Ano ang papel ni Alice Go doon sa Pogo Hub sa Bamban? Ano po yun? Alam mo may Pogo, 'di ba, sa Bamban? Alam mo ba 'yon? Alam ko. Alam mo, ano ang kanyang papel doon? Anong Hindi kanyang ko role? alam. Ang alam ko lang may ano doon. Pero hindi ko alam kung Pogo ba yun o ano yun. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero alam mo kay Alice Go 'yun. Ay, hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Mm-mm. Sino pa sa mga kapamilya mo ang involved sa Pogo? Ulit? Sino sa kapamilya mo ang involved sa Pogo? Si Guo Jiangjong, your father, involved ba siya sa Pogo? Hindi po. Hindi siya involved sa Pogo? Wala naman siya tungkol dyan. Wala siyang alam sa Pogo. Si Alice Go, Wala rin po. hindi siya involved o hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung involved siya. Okay. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Hindi. Pilipinas? Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Hindi naman illegal ang girlfriend. Girlfriend. Girlfriend niya. Okay. So, inamin ni Wesley sa'yo na girlfriend niya si Kasi. Cassie. Pero hindi pa ako nakita. Okay. Anong involvement ni Wesley sa Pogo sa Porac? Hindi ko alam. Nasabi niya ba sa'yo? Hindi po. Si Wesley ba involved sa Pogo? Hindi kaming kwento kung sa trabaho, ganyan, wala. Kaya hindi ko alam. Kwento lang niya love life niya. Oo. No? Diba? Kwento niya sa'yo yung diba si Cassandra. So, okay. Matagal na ba sila? Alam mo ba? Hindi. Hindi ko alam. Okay. Pero meron din kaming nakita, ito provided to ng that's why sinasabi nga ni Teresa, importante magsabi ng totoo dahil una-una naka-oath ka. Nasabi mo kanina na si Cassandra na-meet mo lang sa Malaysia, tama? Pero meron kaming nakuhang flight details nung February 11, 2024. Sheila Guo, Alice Guo, Wesley Guo, Catherine Cassandra Lee, Ong at Warren Wu magkasama sa flight. So, hindi first time ko nagkakilala sa Malaysia. Saan po? Pumunta kayo ng Taipei. Ayun po. Yun kasi, yun kita ko siya pero hindi kaming kakilala. Pero Pangalan ko lang yung alam. Yun pero lang. magkasabay kayo sa flight. Tapos girlfriend niya si sabay kami Cassandra, pero hindi diba? kami kasama. Paano hindi kayo magkasama? 3 days kayo sa February 11. Sila tadi Wesley.
Pero hindi first time kayo magkakilala. Kasi kanina narinig ko, sabi mo first Opo. time kayo. So, sorry po, Nagkakilala sa- nakalimutan ko. Di ba? First time kayo Kasi hindi nagkakilala kami- sa Malaysia. Opo, opo, opo. Tapos sabi mo, naririnig mo lang yung name niya. Pero dito, sa flight details, meron kayong physical interaction nung Oo nga po. February 11. Pumunta kayo sa Taipei. Opo, opo. Tama? Kalimutan ko lang po siguro. Yun yung sinabi ni Alice Go sa amin, nakalimutan niya. Sorry po. Oo. Sorry po. Pareho rin linya kayo Hindi ni po, Alice. iba po kami. So, anong ginawa niyo sa Taipei? Travel. Anong travel or Oh, travel negosyo po. or Travel po. travel? Opo. Okay. Sige. I'll go to pakita ko lang sa iyo yung meron kasi kaming mga nakuhang papeles na importante kasi Sheila yung mga sinabi ko sa iyo importante yung perma no. Nabanggit ba sa inyo ni Alice yung kanyang mga activities sa Pogo? Hindi po. Kasi madalas kayo mag-travel, nakita ko dito. Opo. Diba? Hindi, madalas kayo bumiyahe. Tama? Pag may punta siya, may time na bansa na tama may oras din ako, yaya niya ako. Kasi wala akong masyado kaibigan. Tapos sabi ni daddy, pag kaya, sasamahin ko na lang siya. So, madalas kayo ni Alice Go Ilang magbubiyahe. beses lang din po. Okay. Pero bumabiyahe kayo. Opo. Oo. May nakwento ba siya sa iyo about Pogo? Kanyang Wala mga po activities sa Pogo? Wala po. Okay. How about sila yung ibang mga family members mo may nakwento about Pogo? Wala po. Wala sila na. Wala. Ano lang, mga design, shipment, mga trabaho. About negosyo. Nakwento niya ba about negosyo? About the embroidery business? Embroidery business na Nakwento niya? baboy, gano'n lang po. Tsaka yung farm business niya. Opo. Okay. Ano yung mga nakwento niya tungkol sa embroidery? Wala, kung marami gawa, kung tuloy-tuloy ba yung production, Malakas bang negosyo ng embroidery? tama lang po. Ha? Tama lang. Tama, anong ibig sabihin tama lang? Kumikita ba? Oo naman. Oo. Kumikita siya? Opo. Malaki ba ang kita? In a year? Okay lang. Kita? On the average, in a year, anong kita? Ay, hindi ko po alam yung ang kita kasi ang alam ko lang yan sa production. Hawak ko lang yan sa production. Pero ikaw ang treasurer. Sa CFO, sabi nga ni Senator Risa, Hindi ko alam eh. ikaw ang treasurer and CFO. Papakita namin mga pinirmahan mong treasurer and CFO. So pumirma ka rin as treasurer, pumirma ka rin as CFO. Paki-flash nga. So hindi ka lang nagtatrabaho sa production. You're the corporate secretary, you're the chief financial officer and treasurer. Ayan, no? Ay, mga perma mo. Diba? So, kaya dapat mag-ingat ka sa pinapermahan mo dahil sabi nga ni Senator Joel kanina baka kumunoy na yung Opo, sa susunod po, pinupuntahan. maingatan po. Hindi, pero ito nangyari na eh. Pero sa'yo ba itong mga signatures? Opo. Sa'yo yan lahat? So alam mo, so tanong ko, kumikita ba yung embroidery business or Alam ko meron pero hindi ko alam kung ano kalami, ano kalaki o ano, hindi ko po alam. yung farm business kumikita ba? Yun na hindi ko alam. Pero ikaw rin ang CFO eh. Ikaw rin ang CFO. Wala ko alam sa Ikaw ang baboy. Chief Financial Officer and Treasurer sa farm at ikaw ang Chief Financial Officer and Treasurer sa embroidery. Dalawang negosyo. So, ikaw pumipirma nito eh. So nakikita mo lahat ng transaksyon ng corporation. Di ba? Hindi po. So ano, pag binibigay sa'yo, perma ka lang ng perma? Opo. Parang nung sinabi sa'yo na aalis na tayo, paalabas ng Pilipinas, sumakay ka lang ng barko? Opo. Ganun lang,
wala kang opinion, wala kang Kasi siya mas maalo siya sa akin. Kaya sumusunod na ako talaga. Sanay na po ako. but yan ang ano mo, yan ang statement mo pero sa sa dokumento iba. Pakilabas nga yung farm. Sa farm. Ito, this is the embroidery, tapos meron rin sa farm. Itong dalaw, kasi nung natandaan ko, one of our hearings, Madam Chair, sinabi ni Go Hopping or ni Alice Go, na ang pinaka-negosyo nila is farming and embroidery. No? So yun ang pinaka-negosyo nila. Pero nakita namin doon sa financial statements, hindi kumikita yung farming, hindi rin konti lang yung kinikita ng farm, hindi kumikita yung embroidery. No? Yan. So ito rin yung sa farm, pakilabas nga. Yan. Signature mo ba ito? This is ano ito sa farm. Sa iba ito? Opo. So, okay. Kaya ko natanong yan dahil itong dalawang korporasyon, pinag-aaralan namin mabuti. At nakita namin na kahit nalugi siya, ang laki ng perang pumapasok dito sa mga korporasyon na ito. At itong perang pumapasok na ito, ang aking hinala, ginagamit to sa Pogo, sa Bamban. No? So, ang ibig sabihin, pumapasok yung pera dito sa mga corporation, pero lugi naman yung mga corporation. Hindi ko alam po. Papakita ko sa iyo, sa embroidery. Pakita namin yung table 8. So, base sa research namin, na ang sales lang ng embroidery is 29 million pesos. Tapos kumita lang siya ng 1 million pesos since 2013. Pero ang pumasok na pera is 576 million pesos. Na ikaw ang treasurer at chief financial officer. Hindi ko po alam. Yun na nga, dahil ikaw yung pumirma nito, dapat alam mo yung mga pinapermahan mo. So yun ang aking nakita base sa research namin. At dito sa QJJ Farm, ang sales ng farm since 2010 is 455 million pesos. Ang kita niya is only 1.4 million pesos. Pero ang pumasok na deposits is about 4.4 billion pesos. Na ikaw rin ang pumirma bilang Chief Financial Officer. So, ang ibig sabihin nito, aking hinala ko, yung mga perang pumapasok dito, hindi dinideklara sa gobyerno, dinadala ito papuntang Bamban para ipatayo yung Pogo Hub. Hindi ko po alam. Pero ikaw yung nakaperma eh. Ikaw yung nakaperma dito. Kaya yung perma natin, kala natin inosente, pero very powerful yan. Sagrado nga, sabi ni Senator Risa. So yun yung mga nakita naming mayroon ba tayo nito? Flash natin. Sige. So yun yung mga nakita namin Sheila, dahil nga yung pangalan mo nasa maraming papeles, 10 corporations yung pangalan mo. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin na sentro ka sa mga activities ng Go Family. At nakita nga namin dahil nga matagal na namin inaalam kung paano napondohan ni Pogo Hub sa Banban. Ngayon parang klaro na, Madam Chair, na ginagamit itong mga Go-related family businesses, ipasok yung pera at dalhin sa Bamban. Dahil hindi ma-justify sa benta nila eh.
No, hindi ma-justify na 455 million ang benta ng farm from 2010 pero ang pumasok 4.4 billion pesos. So how do you justify that, no? At yun na nga, hinahanap nga natin yung pondo na ginamit sa pagpapatayo sa Bamban. At kaya importante yung AMLAC. Andito ba yung AMLAC? Yeah, kaya importante yung AMLAC dahil aside from the human trafficking issue, malaking money laundering activity rin ang nangyayari sa atin ngayon. At in fact, mas malaki yun dahil hindi na detect ng ating gobyerno. Nakita rin namin yan. Kaya gusto namin malaman ngayon sa AMLAC na saan na yung kaso dahil ilan hearing na pinapangako sa amin na magfa-file na ng money laundering case pero nasaan na yung money laundering case? Sen. Sherwin, nasa holding area lang pero papunta na yung AMLAC resource person. Thank you. So, yun na muna, Madam Chair. Okay. Are they here? Sa holding room. But while waiting for AMLAC, tanong ko lang kay Commissioner Tansinko. Commissioner, I was also listening earlier. Nasabi nyo kanina na nalaman nyo na ito as early as August 15? Tama po ba? Yes, Your Honor. Oo. Tapos nalaman lang na buong Pilipinas na wala na pala si Alice Guo is August 19. No? Bakit ho nagkaroon ng 4 days na lag? Diba? With the age of internet ngayon, kaya na natin mag-Zoom. At narinig ko rin kanina, galing rin kayo sa isang conference na kasama nyo lahat ng mga immigration officers at immigration heads. I would assume na kilala nyo sila at mayroon kayong access at least. And because yung last physical presence ni Alice Guo dito is May 22. So ang tagal na ho nating hinahanap siya, almost 2 months no nawala. Almost 3 months na. At nung nalaman niyo nung August 15, bakit umabot pa ng 4 na araw bago na-announce pa ni Senator Risa hindi ho nanggaling ho sa Bureau of Immigration because na-assume ko na dapat ho manggaling ho sa inyo. Nanggaling pa ho sa ibang sources. Anong nangyari ho? Bakit at I understand rin na based sa mga statements ho ni Secretary Remulla, hindi rin siya na-advise. Parang lahat nagulat nilang nung nagkaroon ng privilege speech si Senator Risa. So, bakit ho na-delay ng almost 5 days? We learned we received the information, Your Honor, from PNP 15 and 15 was the last day of the conference that I attended to, and I nagbiyahe po ako from Nha Trang, Vietnam to Manila on the 16th. Umalis po ako doon 3 o'clock in the morning, nakarating ako ng Pilipinas ng about 7 o'clock ng gabi. So I was in flight, 2 sakay po ng eroplano. Then 17, 18 Saturday, Sunday, nakikipag-coordinate na po yung mga intelligence agents natin, pati po ako sa lahat ng mga magko-contacts natin. We did not report immediately kasi ayaw po namin maglabas ng information na hindi po properly validated and confirmed. Tulad ng sinabi ko po kanina, may information na Batik Air na
177 na galing from Malaysia to sabi Denpasar to Malaysia, but kung i-check po natin, ang OD 177 is from Malaysia to Denpasar, baliktad po. And we were also being may mga information din po kaming na receive na nasa Sabah, may iba-ibang, may Malaysia, may Singapore. So nung Monday nga po, as I've told earlier, yung Monday nga po, right after our flag ceremony, nag-meeting na po kami with the board of commissioners sa immigration together with the concerned offices, divisions, yung next steps na gagawin. Na-discuss namin anong information na nasa atin, anong information na confirm, ano ang hindi. Hinimay-himay na po namin in order to submit a report to the secretary and to the president through the executive secretary office. Nagkataon lang po or na gumawa si Madam Chair ng manifestation sa hapon, and natapos din namin po yung report on that afternoon. So we were able to submit the report on the 20th in the morning. We already complete with the report on the coordination that we made with the other immigration authorities, Malaysia, Singapore, and Indonesia. In hindsight, Your Honor, kung we did not immediately report, siguro may counting pagkukulang on our part, but naisip namin not to report on an incomplete information or information that not yet validated or confirmed. Yun lang po ang dahilan. We never had an intention to hold information, and we did not withheld information, Your Honor. Punto ko kasi, Commissioner, si Senator Risa with her own network and connection, na-validate niya on her own yung information. But ang Bureau of Immigration na mas malawak yung network took time to validate. And everyone was caught surprised, with this information. Ang punto ko lang naman, we should do things much faster and much more efficient. Kaysa nabubulaga tayo, I would assume yung statement ni Pangulo na heads will roll is also a knee-jerk reaction or a reaction to his own surprise na wala na pala. No? Kaya ganyan yung kanyang statement. Even si Secretary Remulla, ganyan yung kanyang statement because lahat were caught off guard. No? So ang punto ko lang naman is, nasa ganito tayong punto, we should do things much more efficiently. No? It should not take 4 days before information is validated and informed to the public because importante rin na malaman ng publiko ito. In fact, ang kakampi natin dito, publiko eh. No, I understand that some of the tips and the pictures came from the public themselves. No? Kaya mabilis na nakapasok dito sa atin yung information. Yun naman ang aking punto na hindi na dapat umabot pa ng almost 4 days, 4-5 days bago nalaman na ng buong bansa. We understand, Your Honor, and we assure the committee that we are doing our best na maging mabilis. But just a additional information, Your Honor, in fact, the good NBA director will confirm this, that we were trying to confirm the entry in Malaysia because there was information na yung present po na yung sa immigration
there was information received by NBI na medyo doubtful po yung authenticity. So we have to revalidate and reconfirm this information. Thank you. Let's leave it at that for now, Commissioner. And to AMLAC, we're getting impatient with the case. Kasi every hearing nilang sinasabi sa amin na magfa-file na ng case. Nasaan na tayo, Attorney Adrian, pagdating sa money laundering case? Because it's obvious na yung money laundering, there's money laundering involved in this Pogo Hub in Bamban. At pangalawa, if the permission of the chairperson, yung sa Porac ba na Pogo Hub, naumpisahan na ba yung investigasyon ng AMLAC? Dahil I would assume parehong-pareho yung mga makikita natin doon in relation to money laundering. Deputy Director Arpon, and to the point please kasi magsisession na po kami ng 3:00. Magandang hapon po, sir. With regard to the Zone U1 case, sir, we have already filed a petition for freeze. And at present, Your Honors, we have frozen in peso equivalent a total of 251 million plus. This includes For Zone U1. for Zone U1, sir. Oo. There were also assets that were frozen, real properties, amounting to 464 million plus, almost 465 million. For motor vehicles, 76 million. And we have also forfeited, subject to forfeiture, real properties and monies, Your Honors. For the Porac case, Your Honors, the investigation is still ongoing. And we are still gathering information, sirs. And ma'am. But when do we also see a filing of a freeze order, money laundering cases? Kailan natin makikita yun sa Porac? The investigation report is expected to be submitted within the week, sir. Okay. In fact, there was an investigation report submitted for the civil forfeiture, and it's just undergoing polishing. Okay. And then for balik ako sa Bamban, there are other entities doon, di ba? Yung Baofulan, Yes, sir. as well as yung Hongsheng. Ano na nangyari doon sa dalawang corporation na yun? Those entities are part of the bank inquiry freeze order. The accounts of those entities have been frozen. The freeze order is the first step, no? The second step is the money laundering, the actual money laundering case, tama? Yes, sir. Kailan ifa-file yung actual money laundering case? Actually, for the civil forfeiture, we have already filed. For the criminal case for money laundering, it's we are in coordination with different law enforcement agencies, and we are expecting to file the first batch of money laundering case, hopefully within the week, sir. Okay. Okay, that's good to hear. At least tumatakbo na yan. And will that trigger to those who will be part of the case, will that trigger a whole departure order? Once filed in court, it would be up to the Department of Justice, Your Honor, to make that motion, sir. Will that enable an issuance of a whole departure order doon sa mga kasama doon? Marami pa kasing kasama doon eh. No? Maraming personalities yan eh. Yusek T. Yes, Madam Chair. Once a case is filed in court, that will be sufficient ground for our prosecutors to request that court for the issuance of a whole departure order against all accused for the case. Oo, kasi kung ifa-file nila this week, then meron tayong isang kaso na pwedeng kumuha ng whole departure order. Yun naman ang punto natin eh. Madam Chair, parang di pa sa korte yun, ano? Sa ano pa lang po, sa DOJ. Sa DOJ pa lang. So, but at that time, one of the options we can explore is to request for a precautionary whole departure order from the court. Okay, that's the point naman because ang punto lang naman natin, let's prevent something like this from happening again. No? In one account lang, 200 plus million na in cash, 400 plus million na in assets.
Tama? Yes, sir. We're talking about other accounts pa we're looking at, no? So this type, ito yung mga ganitong klaseng mga tao ang kinakasuhan natin. May ganyang kalaking pera, no? Kaya hindi malayo na tatakas rin sila. No? So as a final word, Madam Chair, kay Sheila, Sheila, nakita mo gaano kalaki yung pera na umiikot, pera na pumapasok na hindi nakikita ng gobyerno, pera na pumupunta sa Pogo. Ang punto naman nitong hearing na ito ay yung Pogo. At kahit sabihin mong hindi mo alam, ikaw yung pumipirma nitong dokumentong ito. No? Kahit sabihin mo na hindi mo alam itong transaksyon, dahil pinirmahan mo yan, ikaw ay sentro, no, dito sa mga illegal na nangyayari. At ang gusto ko lang sabihin sa iyo na inilagay ka sa masamang sitwasyon ni Alice Go at ng kanyang pamilya. No? Inagay ka niya. Kumbaga, pinahamak ka nila. No? Hindi nila sinabi sa iyo kung anong pinipermahan o maybe alam mo kung pinipermahan mo. Pero siguradong dahil andyan yung perma mo, mapapahamak ka. No? At yung kaso na ifa-file nila ng Money Laundering Council at yung iba pang ahensya, makakasali ka dyan. No? Sa ayaw mo at hindi. No? So, ang pwede mong gawin, magsabi ka ng totoo kung bakit, kung ano pa ang ginagawa ni Alice Go pagdating sa Pogo, ano pa yung kanyang mga aktibidad. Sabihin mo pa sa gobyerno kung tumulong ka sa gobyerno at sabihin mo pa kung ano pa yung mga illegal na aktibidad na ginagawa ni Alice Go at ng kanyang pamilya. Kasi at masasama ka dito.